Sa lupain ng sinaunang panahon, may isang lalaking nagngangalang Jonah. Kilala siya sa kanyang karunungan, ngunit minsan ay matigas ang ulo. Siya ay haharap sa isang malaking hamon. Si Jonah ay napakabait. Ang mga tao sa lungsod lumalapit sa kanya para humingi ng tulong dahil siya matalino at nagbibigay ng payo. Mahilig siyang makipag-usap sa Diyos at madalas nagdarasal, nagpapakita ng kanyang kabutihan. Maaraw na araw, kinausap si Jonah ng Diyos. Jonah, kailangan mong pumunta sa Nineveh, isang lungsod naligaw sa kasamaan. Hindi sila naniniwala sa akin at ang kanilang masasamang gawain ay umabot sa akin. Sa loob ng 40 araw, wawasakin ko ang Nineveh maliban kung mababago mo sila. Ngunit, natakot si Jonah. At ayaw niyang pumunta. Sa halip na pumunta sa Nineveh, sumakay si Jonah sa isang barko patungong Tarshish, umaasang makatakas sa kanyang nakakatakot na gawain. Sa gitna ng dagat, isang nakakatakot na bagyo ang sumiklab. Yung mga marinero, takot na takot. Natataka kung sino ang siyong nagdala ng kapahamakang ito. Samantala, natutulog si Jonah sa ilalim ng kubyerta, walang kamalay-malay sa panganib. Nagpalabunutan ang mga marinero upang malaman ang sanhi ng bagyo. At ang bunot ay napunta kay Jonah. Inamin niya, tumatakas ako sa gawain ng Diyos. Itapon ninyo ako sa dagat at titigil ang bagyo. Nag-aatubili, itinapon ng mga marinero si Jonah sa nagngangalit na dagat. Himala, huminto ang bagyo. Namangha ang mga marinero. At nangako silang maglilingkod sa Diyos ni Jonah. Sa kalaliman, nilamon si Jonah ng isang higanteng balyena. Sa loob, madilim at basa, isang kakaibang silid. Nanalangin si Jonah ng taimtim. Napagtanto niyang hindi siya makapagtatago sa kanyang tungkulin. Nangako siyang tutuparin ang utos ng Diyos kung siya ay maliligtas. Pagkatapos ng 3 araw, iniluwa ng balyena si Jonah malapit sa Nineveh. Nagpasalamat si Jonah at alam niyang oras na para tapusin ang kanyang misyon. Naglakad si Jonah sa Nineveh, lungsod ng mga taong masama at hindi naniniwala sa Diyos. Binalaan niya sila sa loob ng 40 araw, ang Nineveh ay mawawasak maliban kung babaguhin ninyo ang inyong mga gawain. Ikinawento niya sa kanila ang tungkol sa kwento ng barko at ng balyena. Nakinig ang mga tao kay Jonah at nagsimulang magbago, tinalikuran ang kanilang masasamang gawain. Nang lumipas ang 40 araw, nagkampo si Jonah sa disyerto upang makita kung ano ang mangyayari sa lungsod. Numetin Nineveh ay indaidiwas nangyayari sa Diyos at nagsisi. Nakita ng Diyos ang kanilang pagbabago ng puso at hindi winasak ang lungsod. Pagkatapos baligtas ang Nineveh, nakaramdam ng pagkadismaya si Jonah. Hindi niya maintindihan kung bakit pinatawad ng Diyos ang isang lungsod na napakasama. Gusto turuan si Jonah tungkol sa pag-aalaga. Kaya pinalago ang espesyal na halaman upang bigyan si Jonah ng lilim mula sa mainit na araw. Nagustuhan ni Jonah ang halaman labis. Ngunit sa susunod na araw, pinayagan ng Diyos ang isang uod na kainin ng halaman at si Jonah ay sobrang init at hindi masaya. Tinanong ng Diyos si Jonah, mahalaga ba sa iyo ang halaman? Sinabi ni Jonah na oo. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, nag-aalala ka sa isang halaman, pero ako ay nagmamalasakit sa lahat ng tao sa Nineveh, lalo na sa mga bata at hayop. Nagkamali sila pero karapat-dapat silang magkaroon ng pagkakataon na maging mas mabuti. Ang kwento ni Jonah ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagiging mabait at mapagpatawad. Kahit na ang mga tao ay gumagawa ng masama, maaari silang magbago at maging mabuti muli.